Ah, magandang good morning sa inyo mga kabayan. Pag-usapan natin ngayon si Martin Romualdez na nabanggit nga po ng ating Pangulo, ang sabi niya nung SONA, kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas. Ah, At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Wow. Diba? Sarap pakinggan. At nabanggit nga rin po ng ating Pangulo na ayon sa ombudsman ay sabi niya nga pa nga dumating tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya, bla 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 bla. Yun na yun. At sumagot naman po si Martin dito. Masakit naman daw po 'yon sa kanya, no? Sa kanyang pamilya, pero ginagalang niya yung sinabi ni PBBM. At kailanman daw ay hindi po siya humingi ng special na pabor at pagtrato, kaya naman, 'di ba? Pinagbigyan lang naman po nila yung mga DDS sa kagustuhan nila na masunog etong si Martin Romualdez na mapakulong, no. Ngayon, ang ginawa po kasi ng ombudsman, pinagbigyan po sila. Yung testimonya po, hindi ng 8 sa 18 na mga ex-bodyguards ang gagamitin laban kay Martin. Plus, yung testimonya nito ni dating DPWH Secretary, yung sinundan ni Vince Dizon, di ba? So yun po yung ginagamit para siya ay makasuhan. Yan. Ngayon, ang nakakatawa po kasi dito mga kabayan, ito. Ito hong Department of Justice, ginamit yung testimonya ng 8 na nagsasabi ng koneksyon ito ni Martin Romualdez. However, pagdating sa DOJ po, ibinasura ng Department of Justice yung kanilang statement, yung pangkalahatan. At ang gusto nga nila ay individual sworn statement. Ayaw naman pong gawin nila. Sa ombudsman naman, ang ginawa kasi doon, nag-conduct sila ng 1 by 1 face-to-face interview. Kaya nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga statements. So dahil po dito, sa pagbasura ng Department of Justice sa testimonya, no, kabilang na yung testimonya ng mga Marines na yan laban kay Martin, ibig sabihin po nito, walang bearing, kumbaga, walang kwenta, hindi kayang tumayo. Hindi po ito impeachment, mga kababayan. Kaya po kung sabihin niyo, bakit gano'n? Napakahigpit naman ng Department of Justice. Ang impeachment court, hindi naman gano'n kahigpit. Vice President pa o Presidente or mga commissioners pa na independent commissioner sa Consti pa ang itatrial nila. Tapos hindi sila mahigpit. Well, sui generis nga po. Unique of its own kind ang impeachment court. Ang hinahanap lang po nila doon katotohanan na may provide ng mga ebidensya. At hindi po ito sinasubject ng mahigpit sa mga technicalities. Thank you, Cristobal Cuartero. Si Bonuan. Yan, si Secretary Bonuan nga. Ngayon, balikan natin ito. So, ibinasura nila. So, ibig sabihin po nito, yung ebidensya na ginamit ng DOJ laban kay Martin Romualdez, and that's the only evidence they have against him na siya naman pong disenyo ng mga DDS, walang kwenta. Kasi hindi po tatayo talaga sa korte dahil po sa higpit po ng rules on evidence. At hindi po pwede ang laway-laway lamang dahil yung mga allegations ay pwedeng verifiable yan. May mga datos na pwede nilang balikan. Tignan nila, ito ba may kinalaman dito sa proyektong ito? Kasi pwedeng sabihin, ako ay naghatid ng ganito kalaking halaga. Anak ng putya, tapos wala naman palang matitrace na project na pinagkunan. 'Di ba? So, ano talaga, husyaw. So yun ang ibig sabihin.
Kaya ho kapag yan ay naibasura, agad-agad, katulad ng kay Bong Revilla, nako po, walang sisihan. Kasi ebidensyang DDS po ang ginamit sa kanila. Ang ginamit ng ombudsman laban kay Martin. Tanong nga rito ni Martin kahapon bakit naman daw yung testimonya nung 8 no, ay gagamitin laban po sa kanya, yung mga paninira na yon. Ayaw mo yun. Makakulong ka man ng ilang araw o ilang linggo, ilang buwan, mababasura naman ang kaso laban sa'yo. Kasi yun lang talaga ang ebidensyang tanging hawak nila. Actually, pinagtanggol na nga, nagdepensa na nga ang ombudsman sa aksyon nilang ginawa No. Sabi rito the investigators have obtained independent supporting evidence to back up the statements, sabi ni Clavano. Yan. So yung mga kwento nila, may mga nakuha rin mga investigators na independent na ebidensya na kumbaga corroborative doon sa kanilang mga kwento laban kay Martin. Diba? So magandang abangan ito. Kasi ako talaga, ang tansya ko talaga rito, because of the public pressure, so may mga up to 80% na probability makukulong si Martin. No? Papahuli ng Sandigan Bayan. However, bago po pumasok yung 2028 na yan, or baka mga ilang buwan lang yan katulad kay Bong Revilla, pagka na-establish na yung kaso, yung trial, may schedule na, nagpa-file sila ng bail, di ba? Doon po siya mapapalaya. At kung pagdating naman sa ebidensya, kailangan po yung ebidensyang ginagamit, meron pong tinatawag na yung aspeto ng certainty of conviction. Ibig sabihin, itong mga ebidensyang ginamit laban sa isang tao sa pagsampa ng kaso laban sa kanya ay sapat para maipakulong siya. Nandoon, pasok lahat ng mga elemento, which is yun ang pinaka-importante. Kung hilaw ang ginamit at wala talagang ibang mahagilap, di ba? Walang sisihan. Sapagkat hindi naman saklaw ng presidente ng Pilipinas ang Sandigan Bayan. Di ba? Tapos isa pa, di ba, inimbestigahan din sila na what motivates them to do this, dahil po meron pala silang bayad. At isa sa mga taong ito, yung kanyang in-laws, yung biyanan niya, kumanta. So sumira yon ng kanilang integrity. No. So ngayon, ito po yung mga kaso nga abutin po nila. Ayon sa DOJ, 6 counts of cyber libel. Yan. 4 counts of perjury, yung pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Kasi ang gawa nila, meron silang gamit na testimony nila. Tapos babasahin nila yon. Tapos ngayon, tatanungin pa sila ng mga media, ng mga vloggers. Kukwento nila ngayon. Kaya ako nagpapatong-patong. Plus, yung etong perjury nila. Tapos meron pa yung mga tao na inakusahan nila ng mga nagsampa ng kaso like nila Trillanes. Nako po. At dumadaing na nga raw po itong mga to sa hirap. Dahil po nationwide yata ang kasong haharapin nila. At